Good day mga riders, Renzo Classic and welcome back to my channel. So for today's video ay pag-usapan natin kung sulit ba talagang bilhin for this year 2026 itong pambato na motor ng Honda. A scooter type of motorcycle at the price of 108,900, ang Honda Click 160. Alright, so ang motor nito ay may engine displacement na 157cc, 4-stroke, single overhead camshaft, 4-valve, liquid-cooled, fuel-injected na naka-ESP Plus or yung Enhanced Smart Power Plus na tinatawag ng Honda, na may compression ratio na 12:1, so premium dapat ang ipapakarga mo na gasolina dito. And since it's a scooter type of motorcycle, so the transmission type is a B-belt automatic. At ang motor po nito ay kaya mag-produce ng maximum power na 15.1 horsepower at 8,500 RPM and a maximum torque of 13.8 Newton meters at 7,000 RPM. At ang kagandahan po sa scooter type na motor nito ay meron po siyang 46.7 fuel consumption. At matipid na po yun guys para sa isang 160cc na motor at kilala naman ng Honda pagdating sa fuel efficiency. At pagdating po sa kanyang rear suspension, ito po yung literal na naka-unit swing single shock absorber. Alright, at ayan po ang kanyang itsura at wala po itong abang para sa isa pang shock absorber. Yan na po yun, pero syempre gawang Honda yan, so siguradong matibay yan. At pagdating naman sa kanyang brake system, ito po ay naka-mechanical drum brake. At pagdating naman sa kanyang tire size sa likod, ito po ay naka 120/70-14 inch diameter at tubeless po yan. So pagdating sa cornering ay hindi ka rin mapapaya sa motor nito kasi medyo malapad yung kanyang gulong. At pagdating naman sa kanyang suspension sa harap, ito po ay naka-traditional telescopic fork. At yan po ang kanyang maliit na busina sa bandang likuran mismo ng kanyang telescopic fork. At pagdating naman sa kanyang gulong sa harap, ito po ay merong 100/80-14 inch diameter and tubeless din po yan. At pagdating naman sa kanyang brake system sa harap, ito po ay naka-single disc brake na may single piston brake pad caliper. So medyo malalapad ang gulong nitong Click 160, so very good to pang long ride. Non-ABS sa motor na to, pero siya naman po ay naka-CBS or combined braking system na tinatawag. And speaking of long ride, ang motor na ito ay mayroong bigat na 116 kg at may fuel tank capacity na 5.5 liters. So medyo malayo na rin ang mararating ng 5.5 litro ng gas mo. At equipped na rin po pala ito na USB Type-A charging port. So hindi mo na kailangan magbaon pa ng power bank para lang i-charge ang cellphone mo. Pag nasa traffic light ka, isaksak mo siya agad, then yun na, good to go na after ng go. Ganun po ka very useful ang mga motor ngayon na mayroong equipped na USB charging port. Kaya kung bibili ka nowadays na motor, dapat kasama sa preference mo na equip siya ng USB charging port. Kasi napaka-useful po talaga niyan, lalo na sa biyahe. At ayan, meron din siyang sabitan dito, no? So kung marami kang pinamili sa supermarket, sabit mo lang yan dyan. At ang motor po pala nito ay naka-smart key system with anti-theft alarm and answer box system. Very good para sa akin yung mga ganitong features kasi for safety reason to mga riders. At napaka-komportable din ng riding position nyo dito mga riders. Bukod sa naka-upright riding position ka, ito po ay mayroong spacious footboard. At marami ka ding pwedeng ilagay dyan at very good din tong motor na ito mga riders para sa isang motorcycle taxi or yung pang lalamove or grab up. Grabe, ang tindi ng competition ngayon ng scooter dito sa Pinas. Marami ka nang pwedeng pagpilian na sa'yo na lang kung anong brand ang gusto mo. Alright, so dumako naman tayo sa kanyang mga ilaw mga ka-riders. Ang ilaw po nito mga ka-riders, headlight, turn signal light at ang kanyang taillight, lahat po yan mga ka-riders ay LED. So alam naman nating lahat na pag naka-LED ay matipid yan sa baterya ng motor natin. At pagdating po sa kanyang seat height mga ka-riders, ito po ay merong 778mm, so wala pong magiging problema to para sa mga average height ng mga Pilipino. At meron po itong average minimum ground clearance na 138mm, so goods na po yan para sa mga malubak na daan o mahams na kalsada. So
Hindi na po yan basta-basta sasayad. At pagdating naman po sa kanyang luggage compartment mga ka-riders, ito po ay merong 18 liters luggage box. So kasya po dito yung half face helmet, pero yung full face hindi po talaga. Pero magagawa naman ng paraan niya. Dala ka ng sling bag na good enough para sa isang full face helmet, or kaya naman pa-install kayo ng top box bracket na 42 liters. Yun, sigurado kasya yung full face helmet doon at kung ano-ano pang pwede mo ilagay. Yun nga lang, medyo gagastos ka pagdating doon. At yung upuan pala nito mga ka-riders, maganda no, hindi siya yung parang tinipid lang. Sigurado makapit to pag inupuan mo to, unlike sa iba na medyo madulas, alam mo yung parang smooth. Ito, para siyang standard version ng NMAX. Maganda siya, may plastic lang nga lang kaya hindi ko masyadong may pakita ng gusto. Pero naaninag nyo naman, di ba? Okay yung upuan na to mga ka-riders para sa akin. At pumunta naman tayo sa kanyang left handlebar. So dito, makikita nyo dito ay meron siyang high and low beam switch. Wala akong makita makapang passing light switch. At ito sa gitna yung kanyang busina at ang turn signal switch ay nasa ilalim. At pagdating po sa kanyang meter panel, ito po ay naka fully digital meter panel. So lahat po ng necessary things na kailangan natin para sa ating motor ay makikita na po natin dyan. At pagdating sa kanyang right handlebar, ito po ay naka idling stop and start system. So pag nasa traffic light ka, kusa po yung mamamatay. Ngayon naman po pagka under ka na, ay i-rev nyo lang po siya at under siya agad. At yan po ang kanyang electric starter at wala po siyang hazard light switch. At equip po pala ito mga ka-riders ng kanyang engine cut-off switch. Pagka naka-side stand po yan, ay kusa po yung mamamatay, hindi po siya andar. So kailangan i-disengage po yung side stand para umandar siya. Alright, at ang presyo po ng scooter type na motor nito dito sa may Amang Rodriguez Premium Bike Honda 3S Shop ay 116,900. Pero just to let you know mga riders, sa ibang branch po medyo bumaba na yung presyo nito, no? Bumagsak siya ng 8,000 pesos. Kaya naging 108,900 na siya. I think sa may bandang North Luzon po yan, yung price na yan. Pero dito sa NCR, kadalasan is 116,900 pa rin. Pero let's wait na lang, baka mga ilang araw ay magbagsak presyo na rin to dito. Alright, so ayan po ang ating motorcycle feature for today. Ang 2026 160cc na motor ng Honda, ang Click 160. At Renzo Classic po, ride safe and be a defensive rider at all times. Maraming salamat po.